Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 7, talata 1 hanggang 8, 14 hanggang 15, at talata 21 hanggang 23. At sa ebanghelyong ito ay makikita natin na ang ilang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay pinuna ang mga alagad ni Jesus sapagkat sila ay kumakain ng hindi naguhugas. At ito ay pinaalam nila kay Jesus. Ngunit sinabi ni Jesucristo, kayo ay mga mapagkunwari. At kanyang ipinaliwanag na walang nagpaparumi sa tao na nanggagaling sa labas, sapagkat ang totoong nagpaparumi sa tao ay ang nanggagaling sa loob. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, sabi ni Jesus, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. At ito ay totoo, isang malaking katotohanan, na ang lahat ng kasalanan, lahat ng masamang gawi ay namamahay muna sa damdamin o kalooban ng isang tao. Ang isang tao, bago siya magsalita ng masakit sa kanyang kapwa, ang salitang iyon ay ilang libong ulit niya nang inulit sa kanyang kalooban. Ang isang tao, bago siya makapatay ng kapwa-tao, maraming ulit niya nang pinatay sa kanyang puso ang taong iyon. Ang isang taong nangangalunya, bago siya mangalunya at bumagsak sa kasalanang ito, ilang ulit na siyang nangalunya sa kanyang puso. Kaya nga sa araw na ito, ating balikan yung sinabi sa kasulatan. Hindi tinitignan ng Diyos ang panlabas na anyo ng tao. Ang tinitignan niya ay ang kalooban. At ito ay nag-aanyaya sa atin ngayon sa araw na ito. Tignan ang ating kalooban. Ano ang laman ng ating puso? Ano ang namamahay sa ating damdamin? Kaya nga, may isang salita na paulit-ulit binanggit sa Biblia upang maging solusyon sa kalagayan ng tao na bumabagsak sa kasalanan. At ang salitang ito ay pagbabalik loob. At ang salitang itong pagbabalik loob ay napakaganda sapagkat ito ay tumutukoy sa isang taong nalayo ang loob sa Diyos. At ang isang taong nalayo ang loob sa Diyos, ang ibig sabihin ay wala ang Diyos sa kanyang kalooban. Kaya mga kasalanan at masasamang kaisipan ang namamahay doon. Kaya nga, ang pagbabalik loob ay nangangailangan ng pagsusuri. At tayo inaanyayahan ng Diyos ngayon, suriin ang laman ng ating puso. At kung makita nating tayo ay malayo, at ang ating kalooban ay punong-puno ng maraming pagnanasang maaaring magdala sa atin sa kasalanan, upang hindi na mangyari ang mga kasalanan at mapigilan ang mga pagnanasa, inaanyayahan tayong ibalik ang ating kalooban sa Panginoon. Katulad ng ama ng alibughang anak, ang anak ay nagpakalayo-layo, ngunit isang araw, kanyang naisipan at napagtanto may amang naghihintay sa kanya sa kanilang tahanan, siya ay nagbalik loob. At pisikal siyang naglakad mula sa malayong lugar, ay bumalik siya sa tahanan ng ama. At naghihintay ang ama. At siya ay niyakap, binihisan, binigyan muli ng singsing, binigyan ng panyapak at naghanda ng piging. Ito ang ating Diyos. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon sa kalangitan
tignan ang ating kalooban. At kung tayo man ay malayo at hindi nananahan ang Panginoon sa ating puso, inaanyayahan tayong maglakbay pabalik sa mga yakap ng Amang naghihintay sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.